Mic test. Magandang umaga po. Okay po. Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, buksan mo ang Biblia, Ikalawang Timoteo chapter 4, Ikalawang Timoteo chapter 4, 7 and 8, 7 and 8. Ikalawang Timoteo chapter 4, 7 and 8. And 8, chapter 4. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. We are learning 2 Timothy Pinag-aaralan po natin ang Ikalawang Timoteo. chapter 4, 7. Maybe already you memorized this verse. Marahil yung chapter 4, verse 7 at 8, kabisado nyo na po ito. Because we read already many times, right? Dahil binasa na po natin ito ng maraming beses. Let's say we will learn, right? We have to finish the race. Nakaraan pinag-aaralan po natin na kailangan nating tapusin ang ating takbuhin. There is the race we have to learn that God determined. Merong takbuhin na dapat nating takbuhan na itinakda ng Diyos. Right? What's the way? Ano po yung dang ito? Anong landas? We learn, right? We have to follow all the way, all the path. Nalaman natin na kailangan nating sundin yung sinaunang landas. But this way is also narrow way. Pero yung landas na ito ay makipot na daan. This way is the way of affliction also. Yung dang ito ay daan din ng kahirapan. Mahirap, right? But this way is also the way that preach the gospel. Pero yung dang ito ay daan din para ipangaral ang ebanghelyo. Even though it's not easy, we have to run this race because God determined. Kaya kahit na hindi madali, dapat na tumakbo tayo sa takbuhin ito dahil ito yung itinakda ng Diyos. Okay po. Ngayong araw, pag-isipan natin, iningatan ko ang pananampalataya. Verse 7, iningatan ko ang pananampalataya. Ang pinakamahalaga ay iningatan ng pananampalatayang taglay mula sa simula hanggang sa wakas. Ito ay importante, hanggang sa wakas. Pag-isipan natin ang kahulugan ng pananampalatayang iningatan. Siyempre, hindi natin iningatan ng pananampalataya na nagliligtas. Tama ba? Ang Diyos ang nag-ingat ng pananampalatayang nagliligtas.
Kaya kung sigurado ang pananampalatayang nagliligtas, hindi nawawala ang kaligtasan. Tama ba? Yeah. We get the salvation by the eternal redemption of Jesus. Nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng walang hanggang pagtubos ni Jesus. Right? All our sin, not only past, but also future sin, were already forgiven. Lahat ng ating kasalanan, hindi lamang po yung kasalanan sa nakaraan, maging yung kasalanan sa hinaharap ay napatawad na. That's why our salvation cannot be lost. Kaya nga yung kaligtasan natin ay hindi na mawawala. So, right, we don't need to try to keep the faith of salvation, right? We don't need to try to keep the faith of our salvation. Hindi natin kailangan ingatan yung ating pananampalataya ng kaligtasan. Tama ba? God keeps. Dahil Diyos yung nag-iingat. Yeah. Kaya ang pag-ingat sa pananampalataya ay dapat unawain bilang isang aspekto ng Christian life. Naintindihan niyo po? Hindi nawawala ang tiyang na kaligtasan, ngunit ang Christian life ay maring, mabigo at madapa. Madapa? Mabigo at madapa. Yeah. That's why we have to keep the faith in our Christian life until the end. Kaya dapat na ingatan natin yung ating pananampalataya sa ating pamuhay Kristiyano hanggang sa huli. Ano ang ibig sabihin ng madapa sa Christian life? Madapa sa Christian life? Anong ibig sabihin? Maring masabing siya'y naging di karapat-dapat sa harap ng Diyos. Yeah. Naging di karapat-dapat sa harap ng Diyos at hindi na ginamit para sa kanyang layunin. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Yeah. Yeah. It can happen. Yeah, we stumble in our Christian life. Maari pong mangyari na tayo ay matisod sa ating pamuhay Kristiyano. Yeah. Then we are disqualified before the Lord. At tayo ay itatakwil sa harap ng Panginoon. And God cannot use us anymore. At hindi na tayo gagamitin pa ng Panginoon. It means we don't keep the faith. We don't keep the faith. Ibig sabihin, hindi natin naingatan ang pananampalataya. Ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pananampalataya hanggang sa wakas, pag-isipan natin. Buksan mo ang Biblia, Ecclesiastes chapter 7, verse 8. Ecclesiastes chapter 7, verse 8. Chapter 7, verse 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Yeah. Mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula nito. Anong ibig sabihin? Yeah. Ibig sabihin ng ito, mas mahalaga ang wakas kaysa sa simula. Yeah. Mas mahalaga. Yeah. Mas malinaw nating naalala ang wakas kaysa sa simula. Tama po ba? Yeah. Halimbawa, sa Biblia, maganda ang simula ni Solomon, right? Maganda ang simula ni Solomon. Yeah. He became great king of Israel, right? Siya ay naging dakilang hari ng Israel. As a son of King David, right? Bilang anak ni Haring David. Yeah. Ngunit, hindi maganda ang kanyang wakas. Tama ba? Hindi maganda ang kanyang wakas. Yeah. Kaya hindi naisulat ang kanyang pangalan sa
nakapatana ng pananampalataya sa Hebreo chapter 11. Right? Yeah. He's a very famous king in the Bible, right? Siya ay kilalang hari sa Biblia. But his name was written in the Hebrew chapter 11, the chapter of faith, right? Pero yung kanyang pangalan ay hindi na isulat doon sa Hebreo chapter 11, yung chapter ng mga ama ng pananampalataya. Hindi maganda ang wakas, right? Kahit gaano man tayo kasipag sa ating pananampalataya ngayon, kung hindi natin mapanatili ang pananampalataya hanggang wakas, magiging katulad din tayo ni Solomon. Ang mga naunang naniniwala na nakatala sa Hebreo chapter 11 ay yung mga taong nagpanatili ng pananampalataya hanggang sa wakas. You check, right? So, the end is more important. Kaya yung wakas ay mas mahalaga. It's very important we keep our faith until the end. Kaya mahalaga na ingatan natin yung ating pananampalataya hanggang sa wakas. Right? Many brothers and sisters start Christian life together, right? Maraming brothers at sisters, yung nagsisimulang magkakasama sa kanilang pamumuhay Kristiyano. But who still continue Christian life? Pero sino yung nagpapatuloy sa pamumuhay Kristiyano? Not so many, right? Hindi po marami. Marami disappear, right? Marami na pong naglaho. Maring mahina ang pasimula, ulit kailangan dakila ang wakas. Buksan mo ang Biblia, Job chapter 8, verse 7. Job chapter 8, 7. Chapter 8, verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At bagaman maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. Right? Bagaman maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. Usually when we go to some restaurant or some business place, we can see easily this Bible verse on the wall. Minsan, kapag pumupunta tayo sa isang kainan o sa mga business, madali nating makikita yung talatang ito. Yeah, most of the people loves this word, right? Karamihan sa mga tao, gustong-gusto nila yung talatang ito. Because they want their business small beginning, right? Dahil yung kanilang business ay maliit na nagsimula. But they expect, right? If their business become bigger and bigger. Pero inaasahan nila na yung business nila ay lalago ng lalago. That's why many people put this word on their office. Kaya maraming tao, inilalagay nila yung salitang ito sa kanilang opisina. But we need to apply this word in our Christian life, Pero kailangan nating i-apply yung talatang ito sa ating pamumuhay in Kristiyano, our faith. sa ating pananampalataya. So I have seen a lot of time in my Christian life. Sa aking pamumuhay Kristiyano, maraming beses ko na pong nakita. There are two persons, May dalawang tao. but a person start is very good. Pero si A, nagsimula siya ng napakabuti. But let's suppose let's suppose this is the level they have to reach in their faith. Magpalagay natin na ito yung level na kailangan nilang maabot sa kanilang pananampalataya. A start a very high level, good faith. Si A, nagsimula siya sa mabuting pananampalataya. Live a very good Christian life. Namuhay ng mabuting buhay Kristiyano. Always attend all the gathering. Laging dumadalo sa lahat ng pagtitipon. Evangelize many people. Nag-evangelize ang maraming tao. He does many ministry in church. At gumagawa ng maraming ministry sa church. It's good, right? Mabuti po ito, di ba? But his start, not so good. Pero si B, hindi siya nagsimula ng mabuti. Very neglect,
attending church, Pinapabayaan ang pagdalo sa church. and also make many problem in church. At gumagawa ng maraming problema sa church. Then we judge A good. At mahatulan natin si A Oh, mabuti, B, hindi maganda. si B hindi mabuti. But we don't know what will happen in the future. Pero hindi natin alam kung anong mangyayari sa hinaharap. I so many times very good, but in the end, fall down. Maraming beses ko na pong nakita, sa simula ay mabuti pero In bumabagsak the end, wala. at nawawala. Wala sa church. It happened. Ito po ay nangyari. B, looks a very big problem. Si B mukhang malaking problema. Hindi maganda. But suddenly, one day, different. Pero bigla na lang isang araw, nagkaroon ng pagbabago. Yeah, very diligent in Christian life. Napaka sipag sa pamumuhay Kristiyano. God used very preciously. At ginamit siyang mahalaga ng Diyos. It happened. I saw many times. I Nangyayari, was many times. nangyayari po ito, nakita ko na ng maraming beses. The end is important. The end. Yeah. Yeah. Ngunit hindi madaling panatilihin ang pananampalataya hanggang sa wakas. Hindi madali. Maraming hadarang na napapabagsak sa ating pananampalataya. Maraming hadarang. Si Apostol Pablo ay nakakaroon ng maraming paghihirap at pang-anib hanggang sa mapanatili niya ang kanyang pananampalataya hanggang sa wakas. We check how many oppression and danger he experienced. Suriin natin kung gaano karaming kahirapan at panganib yung kanyang naranasan. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Korinto, chapter 11. Ikalawang Korinto, chapter 11, 23 hanggang 27. Ikalawang Korinto, chapter 11, 23 hanggang 27. Can you read it? Yeah. Babasahin ko po. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw, lalo pa ako na mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nang di mabilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. Sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit, kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabing ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid, sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas na walang pagkain, giniginaw at hubad. Yeah, we can know, right? How much affliction Apostle Paul suffered, right? Nalaman natin kung gaanong hirap yung naranasan ni Apostol Pablo. He was really knowledge to keep his faith until the end, right? Hindi talaga madali sa kanya na panatilihin yung kanyang pananampalataya hanggang sa wakas. Maybe our oppression, we cannot compare our oppression with his oppression, right? Marahil hindi natin maikukumpara yung ating kahirapan sa kanyang kahirapan. Ngunit sa lahat ng paghihirap na ito, napanatili niya ang kanyang pananampalataya hanggang sa wakas sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Tulong ng Diyos. Tama? Buksan mo ang Biblia, ikalawang Timoteo, chapter 3. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 11. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 11. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra, napakaraming pag-uusig ang tiniis ko, ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Napakaraming pag-uusig ang tiniis ko.
unisalanang ito ay iniligtas sa ako ng Panginoon. By God's help, right? He could overcome all the persecution and oppression. Sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, nagawa niyang mapagtagumpayan ang lahat ng kahirapan That's at why he pag-uusig. could keep his faith until the end. Kaya nagawa niyang panatilihin yung kanyang pananampalataya hanggang sa wakas. Maybe we also cannot keep our faith until the end without God's help. Marahil tayo din, hindi natin magagawang panatilihin yung ating pananampalataya hanggang sa wakas kung wala ang tulong ng You Diyos. have kept your faith until now. It's God's grace. Napanatili mo yung pananampalataya mo hanggang ngayon, ito ay biyaya ng Diyos. God helped you to keep your faith until now. Tinulungan ka ng Diyos para maingatan ng iyong pananampalataya hanggang ngayon. But it's not the end, right? Pero hindi ito ang huli. Yeah, we have to keep our faith until the end, until our Lord comes again. Kailangan nating panatilihin ang ating pananampalataya hanggang sa wakas, hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya pag-isipan natin kung ano ang kinakailangan upang mapanatili ang pananampalataya hanggang wakas. Ano ang kinakailangan? Pag-isipan natin. Una, hindi tayo dapat maging mapangmataas. Mapangmataas. Ang taong mapangmataas ay hindi maaaring gamitin ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5. Chapter 5 verse 5. Unang Pedro chapter 5 verse 5. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon din naman, kayong mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda, at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sinabi ng Biblia, right? Ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo. Right? Sumasalungat. If God against, how can we endure it, right? Kapag sumasalungat ang Diyos, paano natin ito matitiis? Siyempre, we cannot be used by God anymore, right? Siyempre, hindi na tayo gagamitin pa ng Diyos. Kaya sinabi ng Biblia, kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa inyong pakikitungo sa isa't isa. Magsuot ng kapakumbabaan. Right? We have to endeavor to be more humble. Kailangan nating magsumikap na maging mapagpakumbaba. Because our mental nature automatically become proud. Dahil yung ating likas ay automatic na nagmamataas. We have to more endeavor to be humble. Kaya kailangan nating higit na magsumikap na maging mapagpakumbaba. Buksan mo ang Biblia, Kaikan 16. Kaikan 16. Kaikan 16, verse 18. Proverbs 16, verse 18. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabawal. Right? Ang pangmamatas ay nauuna sa kapahamakan. At ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Yeah, we cannot keep our faith if we continue proud. Hindi natin maingatan ang ating pananampalataya kung magpapatuloy tayo sa pagmamataas. Ang taong napangmataas ay madalas hindi namamalayang siya ay mayabang. Tama ba? If we know we are proud, we try to correct it. Correct? Kapag alam natin na nagmamataas tayo, susubukan natin itong itama. But the problem, usually the proud man doesn't know he's proud. Pero kadalasan, yung problema, yung taong nagmamataas, hindi niya alam na nagmamataas na siya. That's the reason why proud men
can be stumble. Yan yung dahilan kung bakit yung taong nagmamataas ay natitisod. 우리 darating ang araw na 두드러긴 ng Diyos ang kanyang kayabangan. God gives the warning. Magbibigay ang Diyos ng babala. Sa sandaling iyon, siya ay magsisisi at ang kanyang puso ay magiging mapagpakumbaba. Ito ay walang problema. Right? When we are continue proud, God give a warning. Don't be proud. Kapag nagmamataas na tayo, magbibigay ang Diyos ng babala. Huwag kang magmataas. At that time, we have to recognize, God give a warning. Don't be proud. Kaya sa pagkakataong yun, dapat na malaman natin na nagbibigay ang Diyos ng babala. Then we have to repent At kailangan nating magsisi. and become more humble. At higit na magpakumbaba. Walang problema. God can use us again, right? At gagamitin tayong ulit ng Diyos. Ngunit ang taong napangmatas na hindi nagsisisi ay sa huli ay humahatol sa iglesia at lumalayo rito. Cannot keep the faith until the end, right? Hindi napapanatili ang pananampalataya hanggang sa wakas. Ano ang pagkakaiba ni Saul at David? Hari. Saul at David. Hindi naingatan ni Saul ang kanyang mapagpakumbabang puso hanggang sa wakas. Right? Si Saul ay lupang mapagpakumbaba sa simula. Sinabi niya, right? Unang Samuel chapter 9, buksan mo ang Biblia. Unang Samuel chapter 9, 21. Unang Samuel chapter 9, 21. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Saul ay sumagot, hindi ba ako isang Benjaminita mula sa pinakamaliit na lipi ng Israel? At hindi ba ang aking angkan ang pinakahamak sa mga angkan ng lipi ng Benjamin? Bakit ka nagsasalita sa akin sa ganitong paraan? Right? This time before he became king of Israel, he was very humble, right? Sa panahong ito, bago siya tawagin bilang hari, siya ay napakamapagpakumbaba. Well, when he became king of Israel, he became very proud. Pero nung naging hari na siya ng Israel, siya ay nagmataas. He didn't keep his first heart until the end. Hindi niya naingatan yung kanyang unang puso hanggang sa That's why wakas. he was disqualified by God, right? Kaya siya ay itinakpil ng Diyos. The reason he was proud. Yung dahilan ay dahil sa kanyang pagmamataas. Ngunit si David, Haring David ay nanatiling mapagpakumbaba mula sa simula hanggang sa wakas. Kaya ginamit siya ng Diyos ng may karangalan hanggang sa huli. Right? Buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 13. 13:22. Gawa chapter 13, 22. 22. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Right. David na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso. Nagagawa ng buong kalooban ko. God used him preciously until the end, right? Ginamit siya ng Diyos na mahalaga hanggang sa huli. Because David has kept his heart until the end. Dahil naingatan ni David yung kanyang puso hanggang sa wakas. So, when we are humble until the end, we can keep our faith until the end. Kaya kung magiging mapagpakumbaba tayo hanggang sa wakas, may ingatan natin yung ating pananampalataya hanggang sa wakas. At pangalawa, dapat tayong mamuhay ng may pagpipigil. Kailangan
pagpipigil to keep our faith until the end. para maingatan ang ating pananampalataya hanggang wakas. Kaya pinipigil ni Pablo, Apostol Pablo, ang kanyang katawan upang hindi siya itagil ng Panginoon. Right? Yeah. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 9. Unang Korinto chapter 9, 27. Unang Korinto chapter 9, 27. Okay po. Chapter 9, 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin, upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Sinusupil ko ang aking katawan. Si Apostol Pablo. Bakit? At ginagawa itong alipin upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil. Ang salitang pagsupil sa katawan ay tumutukoy sa espiritual na pagsasanay kung saan ang pita ng laman at sariling kagustuhan ay pinipigil at isinusuong sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang bagay na pinantayan ni Pablo. We know who is a pastor. Alam nating mabuti kung sino si Apostol Pablo. He was a really great man who was used by God preciously. Right? Siya ay talagang dakilang tao na ginamit ng Diyos na mahalaga. But he also feared one thing. Pero natakot din siya sa isang bagay. He could be also disqualified if he does not discipline his body. Maaari din siyang itakwil kung hindi niya supilin ang kanyang katawan. Last time we learned, right? We have to fight a good fight. Nakaraan pinag-aralan natin na kailangan nating makipaglaban sa mabuting pakikipaglaban. What's the first fight? Ano yung unang pakikipaglaban? Ano po? What's the first fight? We have to fight a good fight, three kind of fighting. Right? Ano ang una? Already forgot? Nakalimutan niyo na po. We have to fight for our flesh desire, right? Kailangan nating makipaglaban para sa pagnanasa ng laman. Because it's very strong, right? Dahil ito ay That's napakalakas. why even a pastor feared it. Kaya maging si Apostol Pablo, takot That's why dito. he disciplined his body. Kaya sinupil niya yung kanyang katawan. If a pastor did like that, how much we have to do our best? Kung ginawa ni Apostol Pablo yung ganung bagay, gaano pa natin kailangan itong gawin? Buksan mo ang Biblia, unang Korinto, chapter 10. Next chapter 10, verse 12. Chapter 10, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Kaya ang akalang siya'y nakatayo ay nag-ingat na baka siya'y mabuwal. Okay? Nobody can say, I already stand. Walang sino mong makakapagsasabi, ako ay nakatayo. Nobody is safe. Walang ligtas. Anybody can be stumble. Kahit sino ay pwedeng matisod. You are very weak, actually, very weak. Sa katunayan kayo ay may hina. Dapat nating pag-isipan na kung hindi tayo taglay ng pagpipigil sa sarili, maaari tayong madapa anumang oras. We have to keep this word in our heart deeply. Kailangan nating maingatan ng malalim yung salitang ito sa ating puso. I also always remind. Lagi ko rin itong inaalala. Because even I am a pastor, I can be stumbled if I don't discipline my body. Dahil bilang pastor, pwede rin akong
matisod kung hindi ko susupilin ang aking sarili. Tayo rin ay kailangan magpigil sa maraming bagay upang mapanatili ang ating pananampalataya hanggang sa wakas. Unang Korinto chapter 9, 25. Unang Korinto chapter 9, 25. Chapter 9, 25. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo sa walang pagkasira. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palalo ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Right? Lahat ng mga bagay. Of course, there are many things that we have to temperate, self-control, right? Siyempre, napakaraming bagay na kailangan nating magpigil. We need to do self-control our time using the smartphone. Kailangan na magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili sa paggamit ng mga cellphone. Because many people focus on smartphone. Dahil di ba po, maraming tao yung nakatuon sa cellphone. You look at what do the people do when they ride on the bus, jeepney. Pagmasdan niyo po yung mga tao kung anong ginagawa nila kapag nakasakay sila sa bus o sa mga jeep. Can you see somebody who read the Bible? May nakikita ba kayong nagbabasa ng Biblia? Right? Can you see somebody who read some book? May nakikita ba kayong nagbabasa ng anumang aklat? Maraming tao. Tama ba? Even I saw Habal. Maging sa habal, nakikita ko rin po. Habal ride the motorcycle, the driver ride the customer, right? The record, even motorcycle, very dangerous, right? But many people, focus on the smartphone, right? Maraming tao yung nakatuon sa smartphones. Because we can use it good way. We can get good information. Siyempre, magamit natin to sa mabuting paraan. Makakuha tayo ng mabuting Also impormasyon. in church, we can have a fellowship with other brothers and sisters. At sa church, magkakaroon tayo ng fellowship sa ibang brothers at sisters. Yeah, it's good. But if we don't do self-control, we can fall into other thing, the worldly thing, many worldly things. Mabuti po ito, pero kung hindi tayo magkakaroon ng pagpipigil sa sarili, mahuhulog tayo sa ibang mga bagay. But it takes away our heart from the Lord, right? At ito yung kukuha sa ating puso mula sa Panginoon. You focus on the worldly thing through smartphone. Can you focus on our Lord? Kapag nakapagtuon ka sa mga physical na bagay, makapagtuon ka pa ba sa ating Panginoon? It gradually takes your heart from the Lord. Unti-unti nitong kinukuha ang iyong loob mula sa Panginoon. It brings you to this world. Dinadala ka nito sa sanlibutan. We have to do self-control, right? Kaya kailangan mong gawin ang pagpipigil sa sarili. We need to do self-control for the covetousness also. Kailangan natin magkaroon ng pagpipigil sa sarili para sa pag-iimbot. We have a greedy for many worldly things in this world, right? Meron tayong kasakiman para sa maraming bagay sa sanlibutan. If we don't do self-control, the worldly thing will also bring us to this world. Kung hindi tayo magkakaroon ng pagpipigil sa sarili, dadalhin din tayo sa sanlibutan. Halimbawa sa Biblia, Judas Iscariot, you know where? Him. Halimbawa po, sa Biblia, si Judas Iscariote. He sold Jesus Christ. Pinagbili niya si Jesucristo. Why he sold Jesus Christ? Bakit niya ipinagbili si Jesucristo? Yeah, of course, he loves the money. He loves the money. Dahil iniibig niya ang pera. And then he didn't control his heart. At hindi niya napigilan yung kanyang puso. Yeah, that's why Satan easily walked through him. Kaya Right? madaling kumilos si Satanas sa pamamagitan niya. Even the Bible said, Satan finally entered to his heart. Sa Biblia, sinabi rin na
Si Satanas ay pumasok sa kanyang Right? puso. He was used by Satan. Siya ay ginamit ni Satanas. It happened because he didn't do self-control for his covetousness. Nangyari ito dahil hindi siya nagkaroon ng pagpipigil sa sarili sa kanyang pag-iimbot. Yeah. Anybody can be like Judas Iscariot. Sino man ay pwedeng maging si Judas Iscariote. In Old Testament, Moses was also great man. Great man. He was used by God preciously. Sa lumang tipan din po, si Moises ay isang dakilang tao at ginamit na mahalaga ng Diyos. He has led the Israelite from Egypt and led them to Canaan. Pinatnubayan niya yung mga Israelita mula sa Ehipto hanggang sa Kanaan. But Moses, he also had one mistake. Pero si Moises, nagkaroon din siya ng isang pagkakamali. Ano po? Yeah, Israelite. Yeah, they were very stubborn. Yung mga Israelita, sila ay napakatigas. Always, when they have some problem, oppression, they complain. Kapag sila ay nagkakaroon ng problema, lagi sila nagrereklamo. They complain to Moses. Nagrereklamo sila kay Moises. But Moses control his heart. Pero kinokontrol ni Moises yung kanyang puso. But one time, he didn't control his heart. Pero isang beses, hindi na niya nakontrol yung kanyang puso. He didn't control his anger. Hindi niya na napigilan yung kanyang galit. What was the result? Ano po yung naging resulta? buksan mo ang Biblia, Numbers chapter 20. Mga Bilang chapter 20. Number 20, verse 10. Number 20, verse 10. Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Tinipon ni na Moises at Aaron ang kapulungan sa harap ng malaking bato at kanyang sinabi sa kanila, makinig kayo ngayon, mga mapaghimagsik, ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? Right, Israelite complain, give me water, give me water. Yung mga Israelita, nagreklamo sila, bigyan nyo kami ng tubig. Then Moses also have anger in his heart. Kaya si Moises, nagkaroon siya ng galit sa kanyang puso. Sinabi niya, right? Makinig kayo ngayon. Yeah. Maybe, right? He's we don't know how he said, but we can know that maybe he expressed his anger. Hindi natin alam kung paano niya ito sinabi, pero alam natin na nagpahayag siya ng kanyang galit. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa malaking batong ito? My anger, right? May galit po. Yeah, verse 12, sinabi ng Panginoon, basahin po natin ng sabay-sabay. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakita ang aking kabanalan sa paningin ng mga anak ni Israel, kaya't hindi ninyo dadalhin ang kapulungang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Yeah. Right. Yeah. God pointed out Moses' mistake. Pinunto ng Panginoon yung pagkakamali ni Moises. That's why Moses couldn't enter to Canaan, right? Kaya si Moises hindi siya nakarating sa Kanaan. He died on the wilderness before entered the Canaan Siya ay namatay doon sa ilang bago makapasok sa Kanaan. because he didn't control his anger, right? Dahil hindi niya napigilan yung kanyang galit. Sometime it happened. Some brothers and sisters have a dispute in church with some brothers and sisters. Minsan nangyayari po ito sa mga brothers at sisters. Nagkakaroon ng pagtatalo sa pagitan ng brothers at Then sisters. they don't control. They don't control. At hindi na sila nakakapagpigil. Say something not good way. Nakakapagsabi ng hindi magandang salita. Even sometimes, right? They are fighting. Minsan nagtatalo pa sila. What will be the result? Ano yung magiging resulta? Sometimes that's why some brethren who are hurt, they don't come to church. Minsan yung mga kapatid na nasaktan, hindi na sila dumadalo sa church. And also the one who hurt, give a hurt, they don't come because of shy. At yung nakasakit, hindi na sila dumadalo dahil sa Because kahihiyan. they show their anger. Dahil ipinakita nila yung kanilang galit. They are stumble because they don't control their heart. Sila ay natiso dahil hindi nila pinigilan yung kanilang puso. Yeah. To keep the faith until the end, we have to do self-control well.
Upang maingatan ang pananampalataya hanggang sa wakas, kailangan nating mabuting maingatan, maisagawa ang pagpipigil sa sarili. At pangatlo, dapat tayong mamuhay sa pananampalataya ng may takot pangingining sa harap ng Diyos. Pangingining. Takot at pangingining. Kailangan. Upang mapanatili ang ating puso mula sa simula hanggang sa wakas, kailangan natin ng pusong may takot sa Panginoon. May takot sa Panginoon. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 2. Filipos po, chapter 2. Verse 12. Philippians chapter 2, 12. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, right? Yeah. Sariling ano ang inyong sariling kaligtasan? Oh, right. Our salvation was already accomplished, right? Yung ating kaligtasan ay naisa katuparan na. Yeah, we already got the salvation. Nagkaroon na tayo ng kaligtasan. What's salvation? But you say why? Sinabi ng Biblia, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan. This salvation is not the salvation of our spirit. Yung kaligtasang ito ay hindi kaligtasan ng ating espiritu. When we are born again through the Word of God, we already have the salvation of our spirit. Nung naipanganak tayong muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa ating espiritu. Yeah. But even though we got the salvation, we still have a sinful nature. Pero kahit na nagkaroon na tayo ng kaligtasang ito, meron pa rin tayong ligas na pagkakasala. Our character was not yet changed. Yung pagkatao natin ay hindi pa nagbabago. Yeah. That's why after salvation, we have to change our life gradually. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, dapat na unti-unti nating baguhin yung ating pagkatao. We have to overcome our sinful nature. Dapat na mataig natin yung likas na pagkakasala. You have to resemble the character of Jesus Christ. Dapat nating gayahin yung katangian ni Jesucristo. That's a salvation, this salvation here. Yun po yung kaligtasang ito. Salvation of our life. Kaligtasan ng ating buhay. Salvation of our character. Kaligtasan ng ating pagkatao. So, mamaya, this afternoon, we have a new beginner Bible study start. Mamayang hapon po, magsisimula tayo sa ating New Beginners Bible Study. At that time, we will learn more concretely about it. At sa oras na iyon, pag-aaralan natin ng higit na malalim yung tungkol dito. Anyway, in our Christian life, to accomplish this salvation, we need the fear and trembling, right? Gayun pa man sa ating pamumuhay Kristyano, upang maisakatuparan yung kaligtasang ito, kailangan na magkaroon tayo ng takot at panginginig. Ang pinaka mapanganib na panahon sa ating Christian life ay kapag nawala na ang takot at panginginig. Halimbawa sa Biblia, si Uzzah, he was the priest who take care of the ark of the Lord, ark of God. Sa Biblia po, si Uzzah, siya po ay pari na nag-iingat sa kaban ng Panginoon. At that time, the ark of God must be carried by the poster, not by man's hand. Sa panahong iyon, dapat na bitbitin yung kaban sa pamamagitan ng kawayan at hindi ng kamay ng tao. Because it's God commanded, it's holy. The ark of God is very holy. Nobody touch it by hands. Dahil sa panahon yun, yung kaban ng Diyos ay napakabanal, kaya hindi ito maaaring hawakan ng anumang kamay. But it was the Uzzah as a priest, he take care of the ark of God. Pero si Uzzah bilang pari, siya yung nag-iingat ng kaban ng Diyos. That he knew this God's commandment.
Kaya nalalaman niya yung ganitong utos ng Diyos. If he touched the ark, he could die. Kapag hawakan niya ito, siya ay mamamatay. That's why he feared at first. He feared whenever he looked at the ark of God. Kaya sa umpisa, siya ay natatakot sa tuwing nakikita niya yung kaban ng That's why he Diyos. was a very careful. Kaya talagang siya ay maingat. But it happened. King David wanted to bring the ark of God to his palace. Pero nangyari na si Haring David, ninais niya na dalhin yung kaban ng Diyos sa kanyang palasyo. Then it was carried by ox. At ito ay bitbit ng mga baka. But it happened. Let's open to the Bible. Ikalawang Samuel chapter 6. Ikalawang Samuel chapter 6. 6 and 7. Ikalawang Samuel chapter 6, 6 and 7. Okay po, 6 and 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at hinawakan ito sapagkat ang mga baka ay natalisod. Ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat humawak siya sa kaban. Namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Suddenly it happened, this situation happened. Biglaan na lang nangyari yung ganitong sitwasyon. So they carried the ark of God by using ox. Dinala nila yung kaban ng Diyos sa pamamagitan ng baka. But it happened, the oxen stumble. Pero yung problema, yung mga baka ay natalisod. That's why the ark of God is about to fall down. Kaya yung kaban ng Diyos ay halos mahulog na. But even that situation, he shouldn't touch the ark. Pero kahit nasa ganoong kalagayan, sitwasyon, dapat na hindi niya hawakan yung kaban. Because God already commanded, don't touch. Dahil iniutos na ng Diyos na huwag hawakan. But in that situation, he forgot God's commandment. Pero sa ganong sitwasyon, nakalimutan niya yung utos ng Diyos. He touched. Kaya Right? hinawakan niya. As a result, he was judged by God. Bilang resulta, siya ay hinatulan ng Why Diyos. it happened? Bakit ito nangyari? His first heart disappeared. Yung kanyang unang puso ay naglaho. Right? He knew, if I touch it, I will die. Nalalaman niya na kapag hinawakan niya yun, mamamatay siya. That's why he was very careful. Kaya talagang maingat siya. But after 1 month, after 1 year, nothing happened. Pero paglipas ng isang buwan, ng isang taon, walang nangyayari. He was not careful. Hindi na siya nag-ingat. The fear disappeared already. Yung takot ay naglaho na. That's why in that situation, he touched. Kaya sa pagkakataong yun, hinawakan niya. It can be like Uzzah. Maaari din tayong maging si Uza. Let's remind the time when we got the salvation first. Alalahanin natin yung oras nung una tayong magkaroon ng kaligtasan. Right? Let's remind the time we come to church for the first time after salvation. Alalahanin natin yung oras na unang beses tayong pumunta sa church pagtapos ng kaligtasan. Right? At that time, we have a fear and trembling, right? Sa pagkakataong yun, magkakaroon tayo ng takot at panginginig. Today, I go to church. Ngayong araw, nakapunta ako sa church. I will meet any brothers and sisters. Makakatagpo ko yung maraming brothers at sisters. That's why. What? Korean word? 콩닥콩닥. Our heart? 콩닥콩닥. Beat. Yung ating puso po ay tumitibok. Fear and trembling. My fear and trembling. Merong takot at panginginig. When we have a fear and trembling, we are very careful. Kapag meron tayong takot at panginginig, tayo ay mag-iingat. How to speak. Paano magsasalita? How to talk with the brothers and sisters. Paano makipag-usap sa mga brothers at sisters? How to have a testimony. Paano magpatotoo? Tama ba? But as the time goes, it gradually disappears, right? Pero habang lumilipas yung panahon, ito ay unti-unting naglalaho. And come to church just to become our routine, like routine. At yung pagpunta sa church ay nagiging kasanayan na lang. Today is Sunday. Pagod na. Ngayon ay linggo, pagod na. But Sunday I have to go to church. I have to bring church. I bring the Bible. Pero linggo ngayon, kaya kailangan pumunta sa church, dadalhin ko yung Biblia. Walang takot. Trembling.
Walang takot at panginginig. It's a dangerous situation. Yan po ay mapanganib na sitwasyon. We have to keep fear and trembling until the end. Kailangan nating panatilihin ang takot at panginginig hanggang sa wakas. Kaya si Apostol Pablo ay may takot at panginginig habang ipinakayag ang salita ng Diyos. Yeah. Buksan mo ang Biblia, unang Korinto chapter 2, unang Korinto chapter 2, verse 3 hanggang 5, verse 3 hanggang 5. Unang Korinto chapter 2, 3 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangaral ay hindi sa pamagitan ng mapangakit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 3, ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lupang panginginig. Right? May takot at panginginig. Right? Yeah. He was a preacher, always preached the gospel, right? Siya ay mangaral, kaya lagi niyang ipinapangaral ng Ebanghelyo. But he always kept this heart, Pero lagi niyang pinapanatili yung ganitong puso, fear and trembling. takot at panginginig. Yeah. I also, as a preacher, I have to preach the word of God always. Ako rin po, bilang mangaral, kailangan kong ipangaral ang salita ng Diyos palagi. But I am very thankful because I can also keep fear and trembling Pero until now. nagpapasalamat ako dahil napapanatili ko hanggang ngayon yung takot at panginginig. Because originally I am the one who are very the shy character who have a very shy character. Dahil sa katunayan, ako yung tao na sobrang mahihain. And also I'm the one who are not good at my speech. At ako yung tao na hindi magaling sa pananalita. That's why for me preaching the word it's a really not easy. Kaya para sa akin, yung pangangaral ng salita ay hindi madali. It's really not easy to stand before many people. Hindi madali para sa akin na tumayo sa harap ng maraming tao. Yeah. But God committed this mission to me. Pero ipinagkatiwala sa akin ng Diyos yung misyong ito. That's why before I stand to the brothers and sisters, I always have a fear and trembling. Kaya bago ako tumayo sa harap ng mga brothers at sisters, lagi akong mayroong takot at panginginig. How to preach the word for 1 hour today. Paano ko ipapangaral ang salita ng Diyos sa loob ng isang oras ngayon? That's why I cannot help asking help from God. Kaya wala akong magawa kundi humingi ng tulong sa Diyos. Yeah. That's why I give a thanks. My weakness, because of my weakness, I can keep fear and trembling. Kaya ako'y nagpapasalamat dahil sa aking kahinaan, napapanatili ko yung takot at panginginig. Yeah. Dapat nating palingkuran ang Panginoon ng may takot at pagkalang. Buksan mo ang Biblia, Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12, 28. Hebreo 12, verse 28. Hebreo 12:28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't yamang tinanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig, magkaroon tayo ng biyaya na sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod, na may paggalang at takot. Yeah. Makapaghandog tayo sa Diyos ng kalugod na paglilingkod na may paggalang at takot. Takot. Galang at takot. Ang taong sumasamba sa Panginoon ng may takot ay hindi kailanman mabibigo sa pananampalataya. Yeah. We can keep our faith until the end. Maaari nating mapanatili yung ating pananampalataya hanggang sa wakas. Pangatlo, dapat nating ituon ang ating paningin sa layunin. Paningin sa layunin. To keep our faith until the end.
upang mapanatili ang ating pananampalataya hanggang sa wakas. Buksan mo ang Biblia, Kaikan 29, Proverbs 29, verse 18, verse 18. verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan. Pangitain, it can be our vision. Pwede itong maging ating vision, It can be our vision or our goal in our Christian life. ating pangitain o layunin sa ating buhay Kristiyano. Kapag walang layunin ang pananampalataya, ito'y madaling tumigil at mas madali tayong madapa. Hindi madaling panatili ng pananampalataya hanggang sa wakas. We need to set our goal, vision. Kailangan nating itakda yung ating layunin at pangitain. When you get to salvation, if you are saved first in your family, what has in your heart? Nung ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan at ikaw yung unang ligtas sa iyong pamilya, anong pusong ang meron ka? Maybe you will have a heart to evangelize your family. Marahil meron kang puso na i-evangelize ang iyong pamilya. You will have the vision of a family evangelism, right? Meron kang pangitain ng family evangelism. But after salvation, you experience it's really not easy, Pero pagtapos ng kaligtasan, naranasan mo na hindi ito madali. and you will meet many problem, oppression, At nakatagpo mo yung maraming problema at kahirapan. many hindrance in your Christian life. Maraming hadlang sa iyong buhay You Kristiyano. can be tempted many times. At pwede kang matukso ng maraming Then beses. you are tempted. I cannot continue my Christian life. At pagkatapos, iniisip mo na hindi na ako magpapatuloy sa aking buhay Kristiyano. I'd better give up my Christian life. Mas mabuti na isuko ko yung aking buhay Kristiyano. Then you remind your family who are not saved. Pagkatapos alalahanin mo yung pamilya mong hindi If paligtas. I stop my Christian life, how can they are saved? Kung titigil ako sa aking buhay Kristiyano, paano sila maliligtas? Tama ba? That's why you endure the hardship. Kaya nagtitiis ka sa mga paghihirap. Even it's not easy, I will continue my Christian life. Kahit na hindi madali, magpapatuloy ako sa aking buhay Kristiyano. Then someday God will allow family evangelism. At balang araw, ipahintulot ng Diyos yung family evangelism. That can be your goal, vision, right? Yan yung pwede mong maging layunin o pangitain. Then you can continue. You can keep your faith until the end. Kung gayon makapagpatuloy ka at papanatili mo ang iyong pananampalataya hanggang sa wakas. At ang walang hanggang kantimpala ay maaaring maging ating layunin sa pananampalataya. Walang hanggang kantimpala. Buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 3. Filipos po, chapter 3. Verse 13 and 14. Philippians chapter 3, 13 and 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring naabot ko na, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagpapatuloy ako tungo sa mithiin para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Verse 13. Nalilimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Nalilimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Whatever you have done before, it's better forget. Ano man yung bagay na ginawa mo sa nakaraan, mas mabuting kalimutan mo na ito. Let's suppose that they are stand here. Pagpalagay natin na sila ay nakatayo dito. He has lived a good Christian life. Si A, nakapamuhay siya ng mabuting buhay Kristiyano. But he always look back. Pero lagi siyang lumilingon. Before I have lived a good Christian life.
Noon, nabuhay ako ng mabuting buhay Kristiyano. Yeah, before I evangelize many people. Dati nag-evangelize ako ng maraming tao. Or before I do many ministry in church. Dati marami akong ministry sa church. Always looking back. Lagi niya itong binabalikan. But what about now? Pero paano ngayon? Now not like before. Ngayon, hindi na tulad ng dati. Gradually, right? Go down. Unti-unting bumabagsak. Hindi maganda. We already learned, right? Hindi maganda. B. hindi maganda bago, right? Noon, hindi maganda. Yeah, I didn't live a good Christian life before. Dati hindi ako nakapamuhay ng mabuting buhay Kristiyano. Yeah. Even you didn't have a good Christian life before, also forget. Kahit na hindi ka nakapamuhay ng mabuting buhay Kristiyano noon, kalimutan mo na ito. That's right. I didn't have a good Christian life this time. Hindi ako nagkaroon ng mabuting buhay Kristiyano sa oras na But ito. it's already happened. Pero nakalipas na ito. I cannot return again. Hindi Right? na ako muling babalik. That's right. The important thing from now. Kaya yung mahalagang bagay, yung mula ngayon. Yeah. Before I didn't live a good Christian life. That's why from now I will live a good Christian life. Dati hindi ako nakapamuhay ng mabuting Kristiyano. Kaya mula ngayon, mabubuhay ako ng mabuting buhay Kristiyano. It can go up, right? At siya ay tataas. That's why forget. Even though you have lived a good Christian life before, forget. Kahit nakapamuhay ka ng mabuting buhay Kristiyano noon, kalimutan mo na ito. The important thing from now. Yung mahalagang bagay ay yung mula ngayon. You have lived a not good Christian life before, forget. Hindi ka nakapamuhay ng mabuting Kristiyano noon, From kalimutan the mo. important from now. Yung mahalaga ay yung mula ngayon. So, right? Nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Tama? Yeah. At tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Malagang bagay ay ang hinaharap. Ano ang hinaharap? Verse 14, nagpapatuloy ako tungo sa bitin para sa gantimpala ng dakilang pagtawang ng Diyos kay Kristo Jesus. Right? Yeah. Dakilang gantimpala. Right? It can be our goal. Right? Dapat na ito yung ating maging layunin. So, yeah, God promised, already prepared the eternal reward for us, right? Yung Diyos ay nangako, inihanda niya na yung walang hanggang pagpapala para Our sa atin. side, we have to desire it. Kaya sa ating panig, kailangan natin itong naisin. That's why if we focus on the eternal reward, we can endure many hardships in this world. Kaya kung magtutuon tayo doon sa walang hanggang gantimpala, mapagtitiisan natin yung maraming kahirapan dito We sa mundo. can keep our faith until the end. May ingatan natin yung ating pananampalataya hanggang sa wakas. Yeah, the last, dapat tayong manatili sa loob ng iglesia hanggang sa wakas. Ito ay ang pinakabahalagang bagay. Buksan mo ang Biblia, Juan chapter 15. Juan chapter 15, verse 3 hanggang 5. Juan chapter 15, 3 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sinabi ni Jesus, right? Pultri kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinasabi sa inyo. Right? It means we are saved through the word of God. Right? Ibig sabihin tayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng Because Diyos. through the word of God, all our dirty sins were cleansed. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang lahat nating maruming kasalanan ay nilinis. Pagkatapos sa ating kaligtasan, ano ang kailangan? Verse 4, kayo'y manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin. We have to abide in the Lord. Kailangan na manatili tayo sa Panginoon. But how to abide in the Lord? Pero paano mananatili sa Panginoon? We can abide in the Lord when you abide in church. Maaari kang manatili sa Panginoon kung mananatili ka sa church. Because church is the body of Christ. Dahil ang church ang katawan ni Kristo. Right?
verse 5, sapagkat, yan o verse 5, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Kung hindi tayo nanatili sa loob ng iglesia, hindi natin magagampanan ng buo ang ating Christian life. Tama ba? It's not possible you live your Christian life if you don't abide in church. Hindi posible na makapamuhay ka sa iyong buhay Kristiyano kung hindi ka mananatili sa You have to church. keep in mind. Wala kayong magagawa. Wala kayong magagawa. Kung kayo'y hiwalay sa akin. At hindi tayo magagamit ng Diyos ng may karangalan. Siyempre, hindi maaaring manatilihin ang pananampalataya hanggang sa wakas. Right? May halimbawa sa Biblia, si Demas ay hindi nanatili sa pananampalataya hanggang sa wakas, kundi pinili ang salibutan at iniwan si Pablo. Right? Ikalang Timoteo chapter 4, Ikalang Timoteo chapter 4. Pag-isipan natin si Demas, chapter 4, verse 10. It's also included in 2 Timothy chapter 4, right? Chapter 4, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutang ito at nagtungo sa Thessalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Iniwan ako ni Demas. Bakit? Anong dahilan? Right? Na umibig sa sanlibutang ito. Umibig sa sanlibutang ito. At nagtungo sa Thessalonica. Right? Ang dahilan ay umibig sa sanlibutan ito. Right? He didn't keep his position. Hindi niya naingatan yung kanyang posisyon. Si Demas ay dating manggagawa ni Pablo. Buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 4. Colossians chapter 4, verse 14. Colossians chapter 4, 14. Okay po, chapter 4, 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Meron pangalan? Demas, right? Also, buksan mo ang Biblia, Philemon chapter 1. Bago Hebreo, may Philemon. Philemon chapter 1, 24. Okay po, chapter 1, 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon din ni na Marcos, Aristarco, Demas, at ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Demas, right? Aking mga kamanggagawa, right? Originally, Demas helped the apostle for the gospel. Sa katunayan, tinutulungan ni Demas si Apostol Pablo para sa Ebanghelyo. But he was tempted by this world, right? Pero siya ay natukso ng He sanlibutan. loved this world. Inibig niya ang sanlibutan. That's why he left the apostle. Kaya iniwan niya si Apostol Pablo. Leaving apostle means leaving church. Ang pag-iwan kay Apostol Pablo, ibig sabihin, pag-iwan sa church. Because at that time, Holy Spirit worked through the apostle, right? Dahil sa panahong iyon, yung Espiritu Santo ay kumikilos sa pamagitan ni Apostol Pablo. He didn't abide in the church until the end. Hindi siya nanatili sa church hanggang sa huli. That's why he couldn't continue his Christian life. Kaya hindi niya nagawang ipagpatuloy yung kanyang pamumuhay He Kristiyano. couldn't keep his faith until the end, right? Hindi niya naingatan yung kanyang pananampalataya hanggang sa wakas. But here, we compare one person with Demas. Pero dito, may kukumpara natin yung isang tao kay Demas. Gayon din ni na Marcos. May Marcos, pangalan ni Marcos. Si Marcos ay nabigo sa simula. Ngunit, nanatili siyang tapat sa pananampalataya hanggang wakas at ginamit siya ng Diyos ng may kahalagahan.
At first, he was a fail. 북산모항 비블리아 가와 chapter 15. 가와 chapter 15. 가와 15, 37 and 38. 가와 15, 37 and 38. 37 and 8. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos, ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pamphilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. Marcos, originally he accompanied Apostle Paul in the first missionary journey of Apostle Paul. Sa katunayan, si Marcos ay kasama ni Apostol Pablo sa kanyang unang misyon. But it's not easy, right? They went to many other countries, right? Pero hindi madali na pumupunta sila sa That's why he ibang couldn't endure bansa. the mission trip. Kaya hindi niya napagtiisan yung misyon. That's why he gave up. Kaya siya ay sumuko. He returned to his hometown. Bumalik siya sa kanyang bayan. That's why Apostle Paul and Barnabas this time tried to go to second mission trip. Kaya dito, si Pablo at si Bernabe, sinubukan nilang pumunta sa ikalawang misyon. Then Barnabas asked, we bring Marcos again. At hiniling ni Bernabe na isama ulit si But Marcos. Apostle Paul, no, it's not. Pero sinabi ni Pablo, huwag isama. Because he is failed. He was failed. Dahil siya ay nabigo. He failed. He's still very weak. Siya ay mahina pa. It happened, right? But Marcos continue keep his faith. Pero si Marcos, pinanatili niya yung kanyang He pananampalataya. abided in church. Nanatili siya sa church. That's why later he was really needed to Apostle Paul. Kaya kaya sa kalaunan, siya ay talagang kinailangan ni Apostol Pablo. Right? Buksan mo ang Biblia. Balikan natin 2 Timoteo chapter 4. Chapter 4:11. Okay po, chapter 4:11. 2 Timoteo. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo, sapagkat siya ay kapakipakinabang sa akin sa ministeryo. Sunduin mo si Marcos at isama mo. Sapagkat siya ay kapakipakinabang sa akin sa ministeryo. Right? 2 Timothy, as we learn, right? 2 Timothy was written at the late time of Apostle Paul before his death. Yung ikalawang Timoteo ay sinulat bago yung kamatayan ni Apostol Pablo. This time, Marcos already restored his faith. Right? Sa oras na ito, napanauli na yung pananampalataya ni Marcos. Maybe Demas, right? Like A person. Marahil si Demas ay tulad ni A. B, maybe Mark. Right? At yung B ay si Marcos. He was used by God preciously, right? Siya ay ginamit ng Diyos na mahalaga. Even he wrote the Gospel of Mark, right? Nagawa niya ring isulat yung Ebanghelyo ni Marcos. He became very precious man, right? Kaya siya ay naging mahalagang tao. Because he continued abiding in church. Dahil nagpatuloy siya sa pananatili sa church. Hindi tayo dapat maging kaya ni Demas, kundi kaya ni Marcos. Tama ba? So, it's very important. We have to keep our faith until the end. Kaya mahalaga na papanatili natin yung ating pananampalataya hanggang sa wakas. As we know, our time, Jesus' second coming is really near. Gaya ng ating nalaman, yung ikalawang pagdating ni Jesus ay napakalapit na. If we fail this time, how terrible it is, right? Kung mabibigaw tayo ngayon, gaano ito kakilakilabot? That's why we have to keep our faith until our Lord comes again. Kaya dapat nating panatilihin yung ating pananampalataya hanggang sa muling pagdating ng ating kailangan natin, Panginoon. right? We need to be more humble. Kailangan nating higit na maging We mapagpakumbaba. have to do self-control. Kailangan nating gawin yung pagpipigil sa We have to sarili. keep fear and trembling. Kailangan nating panatilihin ang takot at We have panginginig. to set the goal. Kailangan nating magtakda ng layunin. We have to continue abiding in church. Kailangan nating patuloy na manatili sa church. Ito po, malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin
ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Magsisimula na bukas ang Trinate Bible Seminar. Panginoon, ipakalo mo po ang mabuting panahon upang ang mga bagong dadalo ay hindi mahirapan sa pagpunta. Panginoon, kumilos po kayo sa pamagitan ng Bible Seminar na ito upang maraming tao ang maligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.